Sandaling huminto ka muna at manatili rito kasama ko. Ang sandaling ito ay isang paanyaya upang pumasok sa panahon ng lakas, biyaya at pabor ng Diyos para sa taong 2026. Hindi lang ito isang panalangin, ito ay isang pagkakataon na magpahinga at tumanggap ng bagong lakas mula sa presensya ng Diyos. Sa pagpasok mo sa taong ito, pinaaalalahanan ka ng Diyos na Siya ang pinanggagalingan ng iyong lakas at ang nagbibigay ng pabor sa bawat hakbang mo. Tulad ng kanyang mga pangako, ang Diyos ang mag-aangat sa iyo kapag ikaw ay nanghihina, magbubukas ng mga pintuan na hindi kayang buksan ng tao at magbibigay ng pabor na hindi mo kailangang ipaglaban. Habang nananatili ka rito, hayaan mong ang panalangin ito ay bumalot sa iyong puso, sa iyong tahanan at sa iyong pamilya. Ang Diyos na nagbibigay ng lakas sa mga napapagod ay Siya ring Diyos na maglalakad kasama mo sa bawat araw ng 2026. Pinatitibay ang iyong loob, ginagabayan ang iyong mga desisyon at ibinubuhos ang kanyang pabor sa lahat ng iyong gagawin. Anuman ang iyong haharapin ngayong taon, hindi ka nag-iisa, hindi ka mahina at hindi ka nakalimutan. Ang lakas ng Diyos ay sumasa iyo at ang kanyang pabor ay nauuna sa iyo. Inaanyayahan kitang manatili hanggang sa dulo sapagkat ang panalangin ito ay iniaalay ng may layunin para sa taong ito ng iyong buhay, para sa iyong lakas, direksyon, pamilya at hinaharap. Kung ang panalangin ito ay nangusap sa iyong puso, ibahagi mo ito sa isang taong mahalaga sa iyo upang maranasan din nila ang lakas at pabor ng Diyos. Maaari ka ring mag-iwan ng komento bilang hakbang ng pananampalataya na iniuugnay ang iyong puso sa sandaling ito ng panalangin. Ako ay lumalapit sa Diyos hindi para sa aking sarili, kundi para sa iyo. Inuukol sa Kanya ang iyong buhay, ang iyong sambahayan at ang buong taong 2026 sa Kanyang tapat at mapagmahal na mga kamay. Ngayon, tayo ay manalangin. Panginoong Diyos, aming kalasag at aming matatag na bato, humahakbang kami sa iyong trono ngayon na may buong paggalang, may buong pananampalataya, at may matinding pagnanais na maranasan ang higit na lakas na nagmumula lamang sa iyo. Salamat sa bawat patak ng biyaya, sa bawat himalang hindi namin napapansin, sa bawat pag-iingat na iyong ibinabaon sa landas namin. Salamat dahil ngayon ay isa na namang pagbangon para sa kaluwalhatian mo. Ngayon ay isa na namang pagkakataon upang ipahayag na Ikaw ang Diyos na hindi napapagod, hindi nagkukulang at hindi sumusuko sa amin. Panginoon, hinahandog namin sa iyo ang aming mga puso na minsan ay napapagod, minsan ay nanghihina, minsan ay nabibigatan sa dalahin. Dinadala namin sa iyong paanan ang lahat ng presyur, alalahanin, pagod at emosyonal na bigat na nagtatangka kaming puwersahin na manghina. Ngunit sa pangalan ni Jesus, tinatanggihan namin ang anumang anyo ng kahinaan na hindi galing sa iyo. Pinapanibago namin ang aming paninindigan sapagkat sinabi mo sa iyong salita na ang mahina ay pinalalakas mo, ang pagod ay pinatitibay mo, at ang walang kaya ay binibigyan mo ng kapangyarihan na higit pa sa inaasahan. Sa sandaling ito, Panginoon, kami ay humihingi ng sariwang pagbubuhos ng iyong banal na lakas. Daluyan mo kami ng apoy ng Espiritu Santo na magpapasimula ng panibagong katapangan at pag-aalab. Hayaan mong ang bawat himaymay ng aming pagkatao ay mapuspos ng sobrenatural na lakas na nagpapabangon, nagpapakilos at nagpapapanalo. Hinahamon namin ang lahat ng puwersa ng kadiliman na sumusubok na magpadala ng kahinaan, pagod, pag-aalinlangan at emosyonal na bigat laban sa amin. Sa pangalan ni Jesus, winawasak namin ang kanilang mga utos at itinatakda namin ang kapangyarihan ng dugo ni Kristo bilang bakod sa aming isip, puso, katawan at espiritu.
Dugo ni Jesus, dumaloy ka sa bawat bahagi ng aming buhay. Ipadama mo ang iyong kapangyarihan na naglilinis, nagtatanggol at nagtatakda ng banal na lakas sa amin. Pinahahayag namin na ang dugo ni Kristo ang nagpapawalang bisa sa bawat sumpa, bawat espiritu ng panghihina, bawat atake ng pagkalito at bawat manipulasyon ng kaaway na gustong sirain ang aming tibay. Dugo ni Jesus, sumaklaw ka sa aming mga tahanan, sa aming mga pamilya, sa aming mga gawain at sa aming mga desisyon. Panginoon, humihingi kami ng kabuuang pagsisid ng iyong mga anghel sa aming kapaligiran today. Ipadala mo ang iyong hukbo o Diyos upang magbantay at magsilbing kalasag laban sa mga espiritong nagnanais na kami ay magapi. Hayaan mong ang mga anghel ng lakas, tapang at pagtatagumpay ay pumasok sa aming atmosfera ngayon at gibain ang mga balakid na hindi namin kayang gibain mag-isa. At sa pamamagitan ng Espiritu Santo, puspusin mo kami ng espiritual na adrenalina. Isang hindi matitinag na determinasyong ipagpatuloy ang takbuhin, lumaban sa mabuting pakikipaglaban, at manatiling matibay sa gitna ng anumang bagyo. Panginoon, ngayon kami ay humihiling hindi lamang ng lakas na sapat para makalampas, kundi lakas na magpapalago, magpapabilis at magbubukas ng mga pintong isinara ng kaaway. Dinideklara namin ang pagpapala sa aming espiritu, sa aming ministeryo, sa aming pangarap, sa aming kalusugan at sa aming pamilya. Hinihingi namin ang lakas na hindi lamang para sa pagtitiis, kundi para sa pagsulong ng may bilis na galing sa langit. Hayaan mo, O Diyos, na maranasan namin ang paggalaw na hindi mapipigilan ng sinuman, sapagkat Ikaw ang Diyos na nagpapabilis ng mga bagay na matagal na naming ipinagdarasal. At ngayon, Panginoon, buong lakas naming idinedeklara, kami ay malakas. Hindi dahil sa aming sariling kakayahan, kundi dahil Ikaw ang aming pinanggagalingan. Kami ay matatag, kami ay tinawag, kami ay itinayo para manindigan at kami ay hindi mabubuwal. Kahit anong unos ang dumating, ang lakas mo ang aming panangga. Kung nararamdaman mong kumikilos ang Diyos ngayon, isulat sa comments. Tinatanggap ko ang lakas ng Diyos ngayon. Panginoon, sa pagsulong namin sa iyong presensya ngayon, hinahayaan namin na ang bawat hibla ng aming kaluluwa ay mababad sa kapangyarihang nagmumula lamang sa iyong trono. Ama, inaabot namin ang iyong kamanghamanghang, lakas ang lakas na hindi nauubos, hindi nanghihina, hindi nagbabago. Nais naming maranasan ang lawak, lalim at taas ng lakas mong bumabago ng mga pangyayari at nagpapatatag ng mga pusong kadalasay madaling masugatan ng mga laban sa buhay. Sa oras na ito, ibinubuhos namin sa iyong harapan ang lahat ng bahagi ng aming pagkatao na nangangailangan ng supernatural na pag-angat. Ang mga lugar sa aming puso na tila tuyo, ang mga damdaming tila pagod, ang mga pangarap na tila natulog ng matagal. Ama, hinihiling namin ang malakas, malinaw at umaapaw na pagdaloy ng iyong kalakasan upang muling pag-alabin ang mga ito. Ipinapailalim namin sa iyo ang lahat ng pagod na hindi namin maipaliwanag, ang bigat na hindi namin maalis at ang tensyon na kumakain sa aming loob. Ama, ikaw lamang ang kayang magpatibay kung saan kami nawawalan ng direksyon. Ngayon, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, pinapawalang bisa namin ang bawat espiritual na sabotahe na inaatasan laban sa aming lakas. Anumang espiritu ng panghihina, pagod na walang dahilan, mga biglaang emosyonal na paghina at mga mental na bigat na pilit pumipigil sa amin, pinatitigil namin ang kanilang operasyon ngayon.
Sa pamamagitan ng autoridad na nasa ilalim ng dugo ni Jesus, winawasak namin ang kanilang mga plano at inaangkin namin ang ganap na kalayaan mula sa kanilang mga impluwensiya. Ang bawat panghihina na bigla na lang sumusulpot ay inaagapan namin sa pamamagitan ng apoy ng Espiritu Santo na nagbibigay sa amin ng panibagong lakas. Ama, idinideklara namin na ang dugo ni Jesus ay nananatiling buhay, makapangyarihan at aktibong dumadaloy upang ilayo kami mula sa bawat patibong. Ang dugo ng kordero ang humahadlang sa bawat demonyong nagtatangka na sirain ang aming emosyon, enerhiya, direksyon at kumpiyansa. Panginoon, lawakan mo pa ang saklaw ng iyong banal na dugo upang walang kasingit-singit na pwedeng mapenetrate ng kaaway. Sa ilalim ng dugo ni Jesus, kami ay hindi naaabot, hindi natitinag at hindi nagagapi. Ang dugo na iyon ang nagbubukas ng daan para sa lakas na hindi kayang tumbasan ng anumang kapangyarihan ng kadiliman. Ngayon, hinihiling namin ang aktibong paggalaw ng iyong mga anghel sa aming paligid. Ama, ipuspos mo ang aming mga tahanan ng mga anghel na nagdadala ng lakas, tapang at espiritual na sigla. Hayaan mong ang bawat sulok ng aming espasyo ay magkaroon ng presensiyang nagbabantay, nagtatanggol at nagpapalayas ng anumang nais sumalungat sa aming pagbangon. Ipadala mo ang mga anghel na tagapaghatid ng panibagong lakas na magpupuno sa mga bahagi naming tumamlay. Hayaan mong maramdaman namin ang kanilang paglipad, ang kanilang pagtagos sa kapaligiran at ang kanilang paglinis sa atmosfera upang wala nang anumang espiritong bumabalot sa amin ng panghihina. Espiritu Santo, hinihiling namin ngayon ang mas matinding pagdaloy ng iyong kapangyarihan. Hindi lang namin nais ang ordinaryong lakas. Nais namin ang kakayanang galing sa langit, lakas na lumalampas sa karaniwang limitasyon. Palakasin mo ang aming isip upang maging matalas laban sa panlilinlang. Palakasin mo ang aming puso upang hindi matibag ng emosyonal na unos. Palakasin mo ang aming espiritu upang manatiling nakatindig kahit sabay-sabay na dumadagundong ang mga pagsubok. Hayaan mong lumago ang aming kapasidad na makinig sa iyo, sumunod sa iyo at humawak sa iyong salita nang hindi napapagod. Panginoon, sa oras na ito, isinasagawa namin ang mas malalim na deklarasyon. Kami ay muling itinataas sa bagong antas ng lakas. Kung anuman ang nagpabigat, nagpabagal at nagpatigil sa amin noon ay inaalis mo na ngayon. Ibinabasura namin ang lumang pananaw na nagsasabing kami ay kulang, mahina o limitado. Sa pangalan ni Jesus, inaangkin namin ang bagong pagkakakilanlan. Kami ay mga anak na may lakas na galing sa Diyos, hindi natitinag, hindi madadava at hindi mabubuwal. Ang lakas mo ang aming tatak, ang lakas mo ang aming hinahawakan, at ang lakas mo ang aming sandata. Ngayon, idinideklara namin ang pagpapala sa lahat ng bagay na kinakailangan ng lakas upang sumulong. Kung saan kami nahirapan noon, ngayon ay magkakaroon ng bilis. Kung saan kami natigil noon, ngayon ay magkakaroon ng biglang paggalaw. Kung saan kami naghintay ng matagal, ngayon ay mayroong pagkilos na mararanasan namin ng hindi inaasahan. Panginoon, pabilisin mo ang aming pagbangon, palakasin mo ang aming pag-angat, at ipagkaloob mo ang lakas na magbubukas ng mga pintong sinubukan ng kaaway na isara. Ama, itinatakda namin na ang aming pagkatao ay selyado ng katotohanang kami ay pinalakas ng langit. Hindi kami mga biktima, hindi kami tagahabol, hindi kami nakayuko. Kami ay itinatag mo, nilagyan mo ng katapangan at binigyan mo ng lakas upang manindigan at manalo. Kung naniniwala kang tumitibay ang iyong espiritu, isulat sa comments. Ako'y pinapalakas ng Diyos. Ama naming Diyos, nagpapatuloy kami sa iyong presensya ngayon, mas malalim, mas bukas, mas handang tanggapin ang kapangyarihang nagpapatibay sa amin.
Sa sandaling ito, Panginoon, hinahayaan namin ang aming espiritu na muling humigop ng lakas mula sa iyong walang hanggang bukal. Hindi kami lalapit ng may pagdududa. Lalapit kami ng may pananampalatayang nagsasabing ang bawat bigat na hindi namin kayang buhatin ay kaya mong palitan ng lakas na hindi nababawasan kailanman. Sa harap mo, O Diyos, ipinapahayag namin ang aming kababaang loob at ang aming matinding pangangailangan sa iyong kapangyarihan. Panginoon, ngayon ay hinahayaan namin na ang iyong liwanag ay tumagos sa bawat lugar ng aming damdamin na unti-unti o biglaang nanghina. Ang mga bahagi naming napagod dahil sa paulit-ulit na laban, ang mga pag-asang tila nakulayan ng alinlangan, ang mga tanong na matagal naming kinimkim, Ama, tangayin mo ang lahat ng ito at palitan ng lakas na hindi nakabatay sa kung ano ang nakikita namin, kundi sa kung sino ang ikaw. Bigyan mo kami ng lakas na kayang maniwala kahit walang nakikitang progreso, lakas na kayang magpatuloy kahit may salungatan, at lakas na kayang tumayo kahit pinuntirya kami ng kaaway. Ngayon, sa autoridad ng pangalan ni Jesus, pinapawalang bisa namin ang lahat ng espiritual na sabwatan ng kadiliman na nagtatangka na pahinain ang aming pagkakakilanlan. Sinisira namin ang bawat bulong na nagsasabing kami ay mahina, walang kaya o kulang. Pinatitigil namin ang bawat sirkulasyong espiritual na nagpapalaganap ng pagod, discouragement at emosyonal na pagka-drain. Ang bawat puwersang nagtatangkang patayin ang aming apoy ay sinusupil namin sa pangalan ni Jesus. Hindi kami papayag na ang mga negatibong boses, espiritu at atmosfera ang magdidikta ng aming lakas. Ama, idagdag mo ngayon ang isang hindi matitinag na panloob na lakas, isang lakas na hindi nababago kahit anong dami ng laban. Itatag mo kami sa pundasyong hindi matitinag. Hayaan mong maramdaman namin na ang aming tibay ay hindi galing sa pisikal na pagod o emosyonal na kondisyon, kundi galing sa puso mong nagmamahal at hindi humihinto sa pagdadala sa amin mula sa kahinaan patungo sa kalakasan. Ilagay mo sa aming kaluluwa ang lakas na kayang sabihin, hindi ako matitinag, hindi ako magigiba, hindi ako uurong. At ngayon, Panginoon, hinihiling namin ang mas matinding pagdaloy ng dugo ni Jesus, hindi bilang pag-uulit ng nasabi, kundi bilang panibagong antas ng kapangyarihan at pag-activate. Idinideklara namin na ang dugo ni Jesus ay naglalagay ng proteksiyon sa aming emosyon upang hindi kami basta-basta bumigay sa discouragement. Ang dugo ni Jesus ang nagtatakda ng hangganan na hindi pwedeng tawirin ng mga espiritong sumisira ng lakas. Ang dugo ni Jesus ang naglilipat sa amin mula sa antas ng tao tungo sa antas na pinamumunuan ng espiritu. Ipinapahayag namin na ang dugo ng kordero ay hindi lamang pananggalang, ito ay pinagmumulan ng lakas na nagbibigay ginhawa sa amin mula sa pinakaubod ng aming espiritu. Ngayon, Ama, hinihiling namin ang malakas na paggalaw ng iyong mga anghel na tagapagpatibay. Hayaan mong pumasok sila sa aming espasyo na may daladalang espada ng liwanag, naglilinis ng atmosfera, nagwawasak ng mga natitirang bakas ng kahinaan at nagtatayo ng haliging espiritual na sumasalo sa amin. Pakawalan mo ang mga anghel na nagtatakda ng lakas sa aming mga tahanan, sa aming trabaho, sa aming ministeryo at sa aming mga landas. Hayaan mong maramdaman namin na hindi kami nag-iisa, na may hukbo na nakahanay sa paligid namin, nagtatanggol sa amin at bumibigkas ng lakas para sa amin. Espiritu Santo, ngayon kami ay humihingi ng mas malalim na pagkilos ng kapangyarihang ikaw lamang ang nakakagawa. Palitan mo ang aming pagod ng panibagong alab, palitan mo ang aming panghihina ng kapangyarihang nagpapanibago ng pananaw. Punuin mo ang aming salita ng autoridad,
Punuin mo ang aming isip ng katapangan, punuin mo ang aming damdamin ng kapayapaang may lakas, at punuin mo ang aming espiritu ng apoy na hindi kayang patayin. Hayaan mong ang bawat hininga namin ay maging hininga ng lakas. Ang bawat hakbang ay hakbang ng tapang, at ang bawat desisyon ay desisyon ng isang taong muling binalot ng kapangyarihan ng langit. Ngayon, idinideklara namin na kami ay umaahon sa bagong antas ng lakas. Hindi na kami ang dating madaling bumigay, madaling panghinaan, madaling malito. Kami ay muling tinatayo ng iyong kamay, tinatabasa ng iyong espiritu at pinatitibay ng iyong salita. Ipinapahayag namin na ang espiritual naming mga kalamnan ay lumalakas, ang aming kapasidad na makinig sa iyo ay lumalalim, at ang aming kakayahang lumaban sa mga espiritual na pagsalakay ay tumitindi. I-type ang "Sa Panginoon may pag-asa" kung pinaniniwalaan mo na siya ay tapat at makapangyarihan. Ama naming makapangyarihan, sa pagpapatuloy namin sa iyong presensya ngayon, hinahayaan naming pumailalim ang aming buong pagkatao sa kapangyarihan mong nagbibigay buhay. Hindi lang po kami lumalapit upang humingi, lumalapit kami upang ipailalim ang sarili namin sa pagkilos ng iyong kalakasan na walang hanggan at walang kakulangan. Ama, sa oras na ito, binubuksan namin ang bawat saradong sulok ng aming puso na nangangailangan ng lakas na hindi kayang ibigay ng mundong ito, lakas na nagmumula lamang sa iyong trono ng biyaya. Ngayon, idinadala namin sa iyo, Panginoon, ang mga sitwasyong kumain sa aming lakas, ang mga pangako naming tila natabunan ng takot, ang mga pangarap naming nabawasan ng sigla, ang mga pagsubok na tila sumangkot sa aming landas. Ama, lahat ng ito ay inilalagay namin sa iyong mga kamay. Hinihiling namin na kung may anumang humihigop ng aming enerhiya, anumang sumisipsip ng aming pag-asa, anumang bumabali sa aming determinasyon, Panginoon, hipan mo, ito palayo ngayon. Palitan mo ng panibagong lakas na mula sa iyong espiritu na nagpapanumbalik ng pagnanais na lumaban at manindigan. Sa pangalan ni Jesus, Panginoon, binabasag namin ngayon ang bawat espiritual na balakid na kumakalat sa paligid namin upang puwersahin kaming manghina. Pinapahinto namin ang mga espiritong nagpapadala ng biglaang pagod, masidhing panghihina, emosyonal na pagwasak at mga kaisipang pumipigil sa amin na magpatuloy. Ipinapahayag namin na ang iyong kapangyarihan ay mas mataas kaysa anumang plano ng kaaway, at dahil diyan, lahat ng balak nilang pahinain kami ay nawawalan ng bisa ngayon. Ang bawat espiritual na alon na nagtutulak patalikod ay biglang humihina sa harap ng iyong liwanag. O Diyos, ipakita mo sa amin ang lakas na hindi madaling makita ng karaniwang mata. Hayaan mong maramdaman namin ang pag-angat ng aming panloob na katatagan, hindi isang emosyon lamang, kundi isang pundasyon. Palakasin mo ang aming tatag, na hindi umaasa sa nararamdaman namin, kundi nakaangkla sa katotohanang ikaw ay tapat, ikaw ay makapangyarihan, at ikaw ay laging nasa amin. Turuan mo kaming humawak ng lakas na hindi natitinag kahit may ulan, kahit may apoy, kahit may hangin ng pagsubok. Lakas na hindi nagdadalawang isip, lakas na hindi kumikirot kahit sumusubok ang kaaway. Panginoon, hinihiling namin ngayon ang isang mas malalim na pagdaloy ng dugo ni Jesus, isang pagdaloy na hindi lamang pumoprotekta, kundi nagpapalakas ng aming panloob na tao. Ang dugong iyon na dumurog sa kapangyarihan ng kadiliman ay ngayon dumadaloy sa aming espiritual na buhay, nagtatatag ng bagong sigla na hindi namin kayang likhain mag-isa. Hayaan mong ang dugo ni Jesus ay maging langis na nagpapadulas sa mga bahaging matagal ng matigas dahil sa pagod, maging apoy na nag-aalab sa mga bahaging nanlamig dahil sa takot, maging liwanag na nagbubunyag ng lakas na hindi namin namamalayan na nasa loob na pala namin. Ama,
Humihingi kami ng masidhing kilos ng iyong mga anghel ngayon. Hayaan mong ang kanilang mga yapak ay marinig sa espiritual na mundo, nagbibigay babala sa kaaway na hindi kami nag-iisa. Ipadala mo ang mga anghel na nagtatatag ng lakas, nagbubukas ng daan, nagwawasak ng mga hadlang at nagbabantay sa aming mga isip upang hindi na maipasok ng kaaway ang mga bulong ng pagod at takot. Ang kanilang presensya ay hayaan mong magdala ng kapayapaang may lakas, kampanteng may autoridad at tapang na nagmumula sa langit mismo. Espiritu Santo, hinihiling namin ang mas matinding paggana ng kaloob mo sa amin. Punuin mo ang aming utak ng malinaw na direksyon, ang aming puso ng hindi nauupos na determinasyon, at ang aming espiritual na paningin ng kakayanang makita ang lakas na hinahanda mo. Hayaan mong lumalim ang aming disiplina, tumibay ang aming paninindigan, at magkaroon kami ng kakaibang endurance na hindi nagpapatalo kahit gaano karami ang laban. Gawin mo kaming matatag na parang bundok, hindi dahil kami ay magaling, kundi dahil ikaw ang nagtatayo sa amin. Ngayon, Ama, sinasalita namin ang buhay sa aming lakas. Ang bawat bahaging ng hina ay ngayon tinatamaan ng hininga mo. Ang bawat emosyon na nabawasan ng sigla ay pinupuno mo ng panibagong alab. Ang bawat desisyong nagkaroon ng pag-aalinlangan ay binibigyan mo ng kapanatagan. Ang bawat pangarap na tinambakan ng takot ay muling hinahayaang huminga. O Diyos, sa sandaling ito, nararamdaman naming tumatayo kami sa bagong antas ng lakas, isang lakas na hindi namin kayang ipaliwanag, ngunit malinaw naming nararanasan. At ngayon, Panginoon, ipinapahayag namin ang pag-unlad mula sa iyo sa larangan ng lakas. Kung saan kami gumawa ng maliit na hakbang noon, ngayon ay pinapalakas mo ang aming loob. Kung saan kami naghintay na may pagod, ngayon ay ibibigay mo ang mabilis na pagdaloy ng lakas upang makabalik kami sa landas ng may sigla. Ang lahat ng oras na ninakaw ng kaaway, oras ng pagod, oras ng paghina, oras ng pagkalito, ngayon ay pinapalitan mo ng dobling lakas, dobling determinasyon at dobling pag-angat. Ang pag-unlad na ito ay hindi para magmadali, kundi para makamit namin ang bawat biyayang inihanda mo para sa amin. At Ama, sa oras na ito, muli naming inaangkin ang aming pagkakakilanlan. Kami ay mga anak mo, hindi mahina, hindi talunan, hindi mabagal, hindi madaling masira. Kami ay pinalalakas mo. Mula sa loob hanggang sa labas, ang aming tinig ay may autoridad, ang aming puso ay may tapang, ang aming espiritu ay may apoy. Kami ay pag-aari mo at dahil diyan, ang lakas na galing sa iyo ay hindi matatanggal sa amin. Kung nararamdaman mong muling binubuo ang iyong lakas, isulat sa comments, "Ako ay bumabangon muli." Panginoon, ngayon ay dinideklara namin ang pagpapalang kalakasan. Kung saan kami mabagal noon sa pagbangon, ngayon ay bibilis. Kung saan kami nauubos noon, ngayon ay palalakasin mo kami. Kung saan kami hirap tumindig, ngayon ay bibigyan mo kami ng lakas na magpapatuloy ng may katatagan. Ang pagbilis na ito ay hindi para magmadali, kundi para maibalik ang nawalang progreso at maiangat ang aming espiritu sa bilis na mula lamang sa langit. Inaangkin namin ngayon ang bilis ng pagbalik ng sigla, bilis ng pag-angat ng pananampalataya at bilis ng pagbalik ng katatagan. At Ama, sa harap mo, inuulit namin ang aming pagkakakilanlan, hindi bilang pahayag na naikanta na namin, kundi upang mabuhay sa aming puso. Kami ay mga anak na malakas, matatag, matapang, at hindi kayang wasakin ng anumang bagyo. Ang lakas na nasa amin ay galing sa iyo. At dahil diyan, hindi kami mawawalan, hindi kami hihina, at hindi kami magiging biktima. Kung ipinagkakaloob ng Diyos sa puso mo ang isang bagong antas ng tibay, isulat sa comments, "Pinatitibay ako ng Diyos ngayon."
Ama naming Diyos, habang nagpapatuloy kami sa iyong presensya ngayon, hinahayaan naming lalong lumalim ang pag-ugat ng lakas na ibinibigay mo. Hindi lamang ito lakas na pansamantala. Ito ay lakas na nagtatayo ng bagong pundasyon sa aming pagkatao. Panginoon, sa oras na ito, hinahayaan naming ang iyong kapangyarihan ay muling umagos sa amin ng may higit pang lalim, higit pang katatagan, at higit pang apoy. Hindi kami lalapit bilang mga taong pagod, lalapit kami bilang mga anak mong sabik pang maitalaga sa bagong antas ng lakas. O Diyos, tingnan mo ang bawat bahagi ng aming buhay na nangangailangan ng panibagong paghinga, ang mga proyekto na napatigil dahil sa pagkawalan ng sigla, ang mga responsibilidad na naging mabigat, ang mga sitwasyong biglang bumagsak sa aming balikat, Ama. Hinihiling namin na palitan mo ang lahat ng ito ng lakas na mula sa iyong Espiritu. Kung saan naging mabigat ang dalahin, gawin mo itong magaan. Kung saan naging magulo ang isip, gawin mo itong malinaw. Kung saan naging mahina ang loob, gawin mo itong puno ng paninindigan. Sa pangalan ni Jesus, Panginoon, idinideklara namin ngayon ang ganap na pagbasag sa anumang espiritual na plano na nagnanais ubusin ang aming lakas. Kung may espiritu ng paglustay ng enerhiya, espiritu ng pagkalito, espiritu ng pagkapuyat, espiritu ng biglaang emosyonal na pagwasak, espiritu ng takot na nagpapabagsak sa lakas, ngayon ay pinatitigil namin ang kanilang operasyon. Ang bawat tinik na nais itusok ng kaaway upang magdulot sa amin ng panghihina ay nahuhulog ngayon sa lupa, walang epekto, walang kapangyarihan. Ang bawat hangin ng pagkabalisa na gustong sumingit sa aming buhay ay pinapakalma mo ngayon, O Diyos. Ama, hinihingi namin ang isang pambihirang muling pagbubuhos ng lakas, isang kapangyarihang hindi mo lamang ibinibigay upang makatayo kami, kundi upang umangat kami ng higit pa sa dati. Hayaan mong maging matigas ang aming loob laban sa presensiya ng kadiliman, ngunit maging malambot ang aming puso sa iyong tinig. Bigyan mo kami ng lakas na kayang magmahal kahit nahirapan, lakas na kayang magpatawad kahit nasaktan, at lakas na kayang magpatuloy kahit may unos na hindi namin inaasahan. Ngayon, Panginoon, hinihiling namin ang mas masinsinang pagdaloy ng dugo ni Jesus, hindi ulit, kundi sa mas mataas na antas. Ang dugong iyon ay nagdadala ng buhay, nag-aalis ng mga bakas ng panghihina at naglalagay ng bagong kapangyarihan sa aming mga espiritu. Hayaan mong ang dugo ni Jesus ay maging pader sa lahat ng direksyon, pinoprotektahan ang aming emosyon, iniingatan ang aming puso, at tinatakpan ang lahat ng pinupuntiryang atake ng kaaway. Ang dugo ni Jesus ang nagtatakda na hindi kami madaling mabuwal, hindi kami madaling mabasag, at hindi kami madaling mawalan ng lakas. O Diyos, ipadala mo ngayon ang mga anghel na may tungkuling maglabas ng lakas sa kaluluwa ng iyong mga anak. Hayaan mong ang kanilang presensya ay magdala ng kapaligirang puno ng katapangan. Paligiran mo kami ng mga anghel na tagapagtaguyod ng katatagan, mga anghel na nagbabantay sa aming mga landas, at mga anghel na nag-aalis ng lahat ng natitirang bakas ng panghihina na may gusto pang kumapit sa amin. Hayaang maramdaman namin ang kanilang paglapit, isang presensiyang nagpapalakas, nagpapagaan, at nagbubukas ng panibagong hangin ng pag-asa. Espiritu Santo, hinihiling namin ang mas mataas na antas ng pagpapalakas mula sa iyo. Punuin mo ang aming pag-iisip ng kapangyarihang may karunungan. Punuin mo ang aming damdamin ng kapangyarihang may kapayapaan. Punuin mo ang aming mga salita ng kapangyarihang may autoridad. Hayaan mong ang aming panloob na tao ay maging parang matibay na haligi, hindi natitinag kahit umatake ang mga bagyong espiritual. Ibalik mo ang lakas na ninakaw ng mga panahon ng pagod.
Ibalik mo ang tibay na nabawasan dahil sa mga labang hindi namin inasahan. Ibalik mo ang tapang na sinubukan ng kaaway na sirain. Ngayon, Ama, dinideklara namin na ang aming espiritu ay hindi lamang tumitibay, ito ay umaarangkada. Ang lakas na ibinibigay mo ay hindi para manatili kami sa parehong antas. Ito ay lakas para itulak kami pasulong. Ipinapahayag namin ang pagpapapala sa bawat bahagi ng aming lakas. Ang mga panalangin namin na parang mabagal, ang resulta ngayon ay magkakaroon ng bilis. Ang mga pangarap na tila matagal nang natulog, ngayon ay gigising. Ang mga pagkakataong naantala ngayon ay bubuksan mo ng may pabor at lakas na galing sa langit. O Diyos, itinataas namin ang aming mga kamay sa presensya mo ngayon at idinideklara namin na kami ay binubuo mo sa isang bagong antas ng pagkakakilanlan. Kami ay hindi marupok, kami ay hindi madaling umurong, kami ay hindi madaling sumuko. Kami ay inilalabas mo ngayon bilang mga taong may paninindigan, may lakas, may alab, at may katapangang hindi kayang sagasaan ng anumang espiritual na bala ng kaaway. Kami ay nagiging larawan ng lakas mo, hindi perpekto, ngunit pinatatatag mo bawat araw. Panginoon, sabihin mo sa aming espiritu na panahon na para bumangon nang hindi pa namin naranasang antas. Bigyan mo kami ng lakas na kayang tumayo kahit buong magdamag kaming umiyak. Bigyan mo kami ng lakas na kayang huminga kahit masakit ang pinagdaanan. Bigyan mo kami ng lakas na kayang mangarap muli kahit may mga pangarap na nawasak. Bigyan mo kami ng lakas na kayang manampalataya kahit hindi namin makita ang katapusan. Lakas na hindi galing sa emosyon, lakas na galing sa iyo. Ngayon, Ama, inihahayag namin ang makapangyarihang deklarasyon. Kami ay malakas, kami ay matatag, kami ay may kakayanang lumakad sa landas na inilaan mo. Kami ay hindi pinapayagang mawasak ng kaaway. Kami ay itinayo mo upang manindigan. Kami ay may apoy na hindi kayang patayin ng anumang unos. At sa huling bahaging ito, Panginoon, sinasabi namin ng may buong puso, kami ay iyong pinapalakas araw-araw at ngayon ay tinatanggap namin ang bagong anointing ng lakas, katatagan at tapang. Kung naniniwala kang may ibinubuhos na bagong lakas ang Diyos sa iyo ngayon, isulat sa comments. Tinatanggap ko ang bagong lakas na galing sa Diyos. Ama naming Diyos na buhay at makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo ngayon na may pusong puno ng pasasalamat, paggalang at banal na pag-asa. Ikaw ang pinagmumulan ng buhay, hininga at layunin ng aming pag-iral. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, ang hari ng kaluwalhatian at ang Ama na nagbubukas ng mga pintuang walang makapipigil. Sa araw na ito, inilalaan namin ang aming mga isip, puso, salita at mga hakbang sa iyo. Kinilala namin na kung wala ka, wala kaming magagawa, ngunit dahil sa iyo, kami ay nakatayo sa ilalim ng iyong dakilang pabor. Salamat, Ama, sa biyaya na patuloy mong ibinubuhos kahit hindi kami karapat-dapat. Salamat sa dugo ni Jesus na siyang nagsisilbing selyo ng aming pagkakakilanlan bilang mga anak ng Diyos. Sa dugo ni Jesus, kami ay tinubos, pinabanal at itinakda upang mamuhay hindi sa kakulangan kundi sa kasaganaan ng iyong pabor. Sa pamamagitan ni Jesus Kristo, kami ay inilapit, hindi itinaboy. Kami ay itinanghal, hindi ibinaba. Sa sandaling ito, inaangat namin ang aming pananampalataya at ipinapahayag na ang pabor ng Diyos ay hindi lamang ideya kundi realidad sa aming buhay. Ang pabor mo ang siyang nagbubukas ng mga pintuang isinara ng tao. Ang pabor mo ang naglilipat sa amin mula sa paghihintay tungo sa katuparan. Ngayon pa lamang, pinipili naming maniwala, umasa, at tumindig sa kapangyarihan ng iyong salita. I-comment, taglay ko ang pabor ng Diyos. Kung naniniwala ka na ang Diyos ay puno ng pag-ibig,
Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa araw na ito ay buong kababaang loob kaming lumalapit sa iyong banal na presensya. Dinadakila ka namin hindi lamang dahil sa iyong ginagawa, kundi dahil sa kung sino ka. Ikaw ang Diyos ng pabor, ang Diyos na pumipili, nagtatalaga at nagbubukas ng mga pintuan na hindi kayang isara ng kahit anong kapangyarihan. Sa araw na ito, inihahandog namin sa iyo ang lahat ng mayroon kami at ang lahat ng kami ay maging sisidlan ng iyong dakilang pabor. Salamat Ama sa buhay na ipinagkaloob mo. Salamat sa bawat paghinga, sa bawat bagong simula at sa bawat pagkakataong muling bumangon. Salamat dahil ang iyong pabor ay sariwa araw-araw, hindi nauubos at hindi nakadepende sa aming kahinaan kundi sa iyong katapatan. Pinupuri ka namin dahil kahit sa gitna ng mga pagsubok, ang iyong pabor ang siyang nag-iingat, gumagabay at nagtatanggol sa amin. Inaangkin namin ngayon ang kapangyarihan ng dugo ni Jesus. Sa dugo ni Jesus, hinuhugasan ang aming isipan mula sa pagdududa, takot at alaala ng pagkabigo. Sa dugo ni Jesus, nililinis ang aming mga puso mula sa anumang humahadlang sa pagtanggap ng iyong pabor. Ipinapahid namin ang dugo ni Jesus sa aming mga desisyon, sa aming mga relasyon, sa aming trabaho, sa aming pamilya at sa aming kinabukasan. Walang sumpa, walang pagsalungat at walang plano ng kadiliman ang maaaring manaig laban sa dugo ni Jesus. Ama, sa pangalan ni Jesus, ipinapahayag namin na ang pabor mo ay sumasaklaw sa amin tulad ng kalasag. Ang pabor mo ang siyang nauuna sa amin sa bawat lugar na aming pupuntahan. Kung saan kami ay tinanggihan noon, ngayon kami ay tinatanggap. Kung saan kami ay hindi pinansin, ngayon kami ay kinikilala. Kung saan kami ay hinarangan, ngayon kami ay binibigyan ng daan. Ipinapahayag namin na ang pabor ng Diyos ang siyang nagsasalita para sa amin kahit kami ay tahimik. Sa araw na ito, tinatanggihan namin ang anumang kasinungalingan ng kaaway na nagsasabing hindi kami karapat-dapat. Sa pangalan ni Jesus, kinakalag namin ang bawat espiritu ng kakulangan, pagkaantala at pagkabigo. Kinakansela namin ang bawat demonyong atas na itinalaga upang hadlangan ang aming pag-unlad at pagtanggap ng pabor. Ipinapahayag namin na ang mga plano ng kaaway ay winawasak at nawawalan ng kapangyarihan sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Espiritu Santo, aming tagapayo at tagapagpala, punuin mo kami ngayon. Balutin mo kami ng iyong presensya at ituro mo sa amin kung paano mamuhay sa ilalim ng pabor ng Diyos. I-align mo ang aming mga isip sa isipan ng Diyos. Iangat mo ang aming pananaw upang makita namin ang aming sarili ayon sa kung paano kami nakikita ng Ama. Kami ay mga anak na minamahal, pinili at pinapaboran. Ama, ipinapahayag namin ang pag-unlad na mula sa iyo sa aming buhay. Kung saan kami ay natagalan, ngayon ay bumibilis. Kung saan kami ay napag-iwanan, ngayon ay hinahabol at nilalampasan namin. Ipinapahayag namin na ang pabor mo ay nagdadala ng biglaang pagbabago, hindi inaasahang pagkakataon at supernatural na koneksyon. Ang aming mga hakbang ay inaayos mo, at ang aming mga salita ay pinapahiran mo ng grasya at pabor. Sa araw na ito, buong tapang naming sinasabi na kami ay nabubuhay sa ilalim ng bukas na langit. Ang pabor ng Diyos ang aming pamana. Ang pabor ng Diyos ang aming pagkakakilanlan. Ang pabor ng Diyos ang aming autoridad. Kung ikaw ay sumasabay sa panalangin ito, maaari mong ipahayag at isulat, "Ako ay pinapaboran ng Diyos at ang kanyang pabor ay kumikilos sa aking buhay ngayon." Ama naming Diyos na tapat at makapangyarihan, patuloy kaming nananatili sa iyong presensya ngayon, hindi nagmamadali, hindi umaalis, sapagkat alam naming sa iyong presensya nagmumula ang tunay na pabor.
Sa araw na ito, mas lalo naming binubuksan ang aming mga puso upang tanggapin ang mas malalim, mas malawak at mas makapangyarihang pagdaloy ng iyong pabor sa aming buhay. Hindi lamang sapat sa ibabaw, kundi hanggang sa kaibuturan ng aming pagkatao, sa bawat sugat, sa bawat pangarap at sa bawat lugar na minsang nawalan ng pag-asa. Ama, ipinapahayag namin na ang iyong pabor ay pumapasok sa mga lugar na dati ay sarado. Ang iyong pabor ay umaabot sa mga panahong kami ay napagod, nadapa at halos sumuko. Ngayon, sa pangalan ni Jesus, ang mga panahong iyon ay binabago mo bilang patotoo ng iyong kabutihan. Ang pabor mo ang bumabalot sa aming nakaraan, nag-aayos sa aming kasalukuyan at naghahanda ng aming hinaharap. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, aming sinisira ang bawat kasunduan ng kakulangan na maaaring namana, natutunan o tinanggap namin noon. Kung may mga salitang binigkas laban sa amin na nagsabing hindi kami uunlad, hindi kami magtatagumpay o mananatili kami sa parehong antas, sa araw na ito ay pinapawalang bisa namin ang mga iyon. Sa dugo ni Jesus, ang bawat negatibong salita ay nawawala ng kapangyarihan at ang salita ng Diyos ang siyang nangingibabaw. Ama, ipinapahayag namin na ang pabor mo ay nagbubunga ng karunungan sa aming mga desisyon. Hindi kami gumagalaw ayon sa takot, kundi ayon sa pananampalataya. Hindi kami umaasa sa aming sariling lakas, kundi sa iyong gabay. Ang pabor mo ang nagbibigay sa amin ng tamang salita sa tamang oras, ng tamang kilos sa tamang sandali at ng tamang direksyon sa gitna ng kalituhan. Ang bawat hakbang namin ay may kasamang grasya at pabor. Sa pangalan ni Jesus, tinatawag namin ang liwanag ng Diyos upang ilantad at sirain ang anumang lihim na hadlang sa aming pabor. Kung may mga espiritong nagtatrabaho sa likuran ng mga pagkaantala, bigla ang pagsara ng pinto o paulit-ulit na pagkabigo, sa araw na ito ay hinaharap namin sila sa autoridad na ibinigay sa amin ni Jesus Kristo. Kinakansela namin ang kanilang kapangyarihan, sinisira ang kanilang impluensya at inuutusan silang umalis ngayon din. Ang aming buhay ay nakatalaga para sa pabor, hindi para sa pagkaalipin. Ama, salamat dahil ang iyong pabor ay may kasamang proteksyon. Ang pabor mo ang nagtatanggol sa amin laban sa inggit, paninirang puri at lihim na panlilinlang. Ipinapahayag namin na kahit may magtangkang hadlangan ang aming pag-unlad, ang iyong pabor ang siyang magsasalita para sa amin. Kahit may magplano ng masama, ang iyong pabor ang magbabalik nito bilang kabutihan sa aming buhay. Espiritu Santo, puspusin mo ang aming kapaligiran, puspusin mo ang aming mga tahanan, lugar ng trabaho at mga ugnayan ng iyong presensya. Hayaan mo na ang atmosfera sa paligid namin ay magbago dahil sa iyong pabor. Kung saan may tensyon, dalhin mo ang kapayapaan. Kung saan may pagkalito, dalhin mo ang kaliwanagan. Kung saan may kakulangan, dalhin mo ang kasaganaan na nagmumula sa pabor ng Diyos. Ama, ipinapahayag namin na ang pabor mo ay hindi pansamantala kundi tuloy-tuloy. Hindi ito bigla ang dumarating at bigla ring nawawala. Ito ay nananatili dahil ito ay nakaugat sa iyong tipan at sa dugo ni Jesus. Kaya ngayon, buong tapang naming inaangkin na ang pabor ng Diyos ay sumasama sa amin sa bawat panahon, sa bawat yugto at sa bawat hamon ng buhay. Sa araw na ito, ipinapahayag namin ang pag-unlad mula sa Diyos. Ang mga bagay na matagal naming ipinanalangin ay nagsisimulang gumalaw. Ang mga sagot na tila tahimik ay biglang nagiging malinaw. Ang mga pintuang matagal na nakasarado ay biglang bumubukas. Ipinapahayag namin na ang pabor ng Diyos ay nagpapabilis ng proseso nang hindi sinasakripisyo ang kalidad at layunin. Ama, binabago mo rin ang aming pagkakakilanlan. Hindi na kami basta umaasa lamang, kami ay naglalakad na may kumpiyansa bilang mga taong pinapaboran.
Ang aming pananalita ay nagbabago, ang aming tindig ay nagbabago, at ang aming pananaw ay nagbabago. Hindi na kami nawawalan ng pag-asa sapagkat alam naming ang iyong pabor ang aming sandigan. Kung ikaw ay nakikibahagi sa panalangin ito, hayaan mong ang iyong espiritu ay sumang-ayon at i-comment, "Anak ako ng Diyos at kumikilos ang kanyang pabor sa buhay ko." Ama naming Diyos na makapangyarihan at puspos ng awa, mas lalo pa kaming lumalalim ngayon sa iyong presensya. Hindi kami nananatili sa ibabaw lamang ng panalangin, kundi kami ay sumisisid sa lalim ng iyong puso, kung saan ang pabor mo ay hindi lamang ipinagkakaloob, kundi ipinapahayag bilang identidad ng iyong mga anak. Sa araw na ito, hinahayaan naming ang bawat salita ng panalangin ay maging binhi na tumatagos sa aming espiritu at namumunga ng katiyakan, tapang at pananalig sa iyong pabor. Ama, ipinapahayag namin na ang iyong pabor ay sumasama sa amin sa mga lugar na dati naming kinatatakutan. Kung saan kami ay minsang natakot na mabigo, ngayon ay pumapasok kami na may kumpiyansa dahil alam naming ang pabor mo ang nauuna sa amin. Ang pabor mo ang nag-aayos ng mga puso ng tao bago pa kami magsalita. Ang pabor mo ang naghahanda ng mga pagkakataon kahit hindi namin alam. Ang pabor mo ang gumagawa ng mga daan sa gitna ng mga imposibleng sitwasyon. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, aming tinatatakan ang aming mga buhay laban sa anumang uri ng panghihina ng loob. Ang dugo ni Jesus ang aming patunay na kami ay tinanggap, minahal at pinili. Kaya sa araw na ito, tinatanggihan namin ang espiritu ng panghihina, pagkukumpara at pagkainggit. Hindi namin ikinukumpara ang aming sarili sa iba, sapagkat alam naming ang pabor mo ay personal, tiyak at naaayon sa layunin mo para sa amin. Ang aming oras ay hindi huli, ang aming proseso ay hindi mali, at ang aming landas ay hindi kulang dahil ang pabor mo ang gumagabay. Ama, sa pangalan ni Jesus, ipinapahayag namin na ang bawat hadlang sa aming pag-unlad ay tinatanggal mo ngayon. Kung may mga pader na itinayo ng takot, kabiguan o trauma, sa araw na ito ay ginuguho ng iyong pabor ang mga iyon. Kung may mga pinto na isinara ng tao, ipinapahayag namin na ikaw ang Diyos na nagbubukas ng mas dakilang pinto na walang makapipigil. Ang pabor mo ay hindi nakatali sa opinyon ng tao, kundi sa iyong kapasyahan. Espiritu Santo, patuloy mo kaming puspusin ng banal na tapang. Turuan mo kaming magsalita ayon sa aming identidad bilang mga pinapaboran. Hayaan mo na ang aming mga salita ay may bigat ng langit at ang aming presensya ay may impluensya ng iyong kaharian. Kapag kami ay nagsasalita, hayaan mo na ang pabor mo ang marinig. Kapag kami ay kumikilos, hayaan mo na ang pabor mo ang makita. Ama, ipinapahayag namin na ang pabor mo ay pumapasok maging sa mga detalyeng tila maliit ngunit mahalaga. Sa aming mga pagpupulong, ang pabor mo ang nagbibigay ng pagkakasundo. Sa aming mga proyekto, ang pabor mo ang nagdadala ng tagumpay. Sa aming mga usapan, ang pabor mo ang nagbubukas ng pintuan ng pag-unawa. Walang bahagi ng aming buhay ang hindi saklaw ng iyong pabor. Sa araw na ito, kinakalag namin ang bawat espiritu ng pagkaantala na paulit-ulit na sumusubok, humadlang sa aming pag-usad. Sa pangalan ni Jesus, ipinapahayag namin na ang oras ng Diyos ay gumagalaw pabor sa amin. Ang mga bagay na tila naantala ay biglang umaayon. Ang mga sagot na tila matagal ay biglang dumarating. Ang pabor ng Diyos ang nagpapabilis ng katuparan nang hindi nilalabag ang kanyang kalooban. Ama, salamat dahil ang iyong pabor ay may kasamang kapahingahan. Hindi kami namumuhay sa pagod at pagkabalisa, kundi sa kapayapaan na nagmumula sa katiyakang ikaw ang kumikilos. Ang pabor mo ang nagbibigay sa amin ng kakayahang magtiwala kahit hindi pa namin nakikita ang buong larawan.
Ang pabor mo ang nag-aalis ng bigat ng sobrang pagpupumilit at pinapalitan ito ng pananampalatayang marunong maghintay at kumilos sa tamang oras. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ipinapahayag namin na ang aming mga isip ay iniingatan laban sa kalituhan. Ang dugo ni Jesus ang nagbibigay linaw sa aming pag-iisip upang makita namin ang mga oportunidad na galing sa iyo, kung saan may mga pagpipilian. Ang pabor mo ang nagtuturo sa amin kung alin ang tatahakin. Kung saan may mga panganib, ang pabor mo ang nagbabantay sa amin mula sa maling hakbang. Ama, inaangkin namin na ang pabor mo ay nagpapataas sa amin hindi upang magyabang, kundi upang magbigay luwalhati sa iyo. Ang bawat tagumpay ay patotoo ng iyong kabutihan. Ang bawat bukas na pinto ay patunay ng iyong kapangyarihan. Ang bawat pag-angat ay paalala na ikaw ang Diyos na nagpapabor sa iyong mga anak. Kung ikaw ay patuloy na sumasabay sa panalangin ito, hayaan mong lumabas sa iyong bibig at sa iyong puso ang deklarasyong ito. Ako ay lumalakad sa pabor ng Diyos. At ngayon, walang kapangyarihan ang makapipigil sa pagkilos niya sa aking buhay. Ama naming Diyos na dakila at walang hanggang hari, patuloy kaming nananatili sa ilalim ng bukas na langit ng iyong presensya. Sa araw na ito, mas lalo naming ipinapahayag na ang iyong pabor ay hindi lamang dumadalaw kundi nananahan sa amin. Ang pabor mo ay hindi bisita lamang kundi kapaligiran ng aming buhay. Saan man kami magpunta, ang iyong pabor ang aming kasama. Anuman ang aming harapin, ang iyong pabor ang aming sandigan. Ama, sa kaibuturan ng aming espiritu, inaangkin namin na ang iyong pabor ay lumalampas sa aming kakayahan, karanasan at nakaraan. Hindi kami umaasa sa aming mga kredensyal kundi sa iyong kapasyahan. Hindi kami tumitindig dahil sa aming lakas kundi dahil sa iyong pabor. Sa araw na ito, binabasag mo ang maling pag-iisip na kailangan muna naming maging perpekto bago kami pagpalain. Ipinapahayag namin na ang pabor mo ang siyang nagpapabago sa amin habang kami ay naglalakad kasama ka. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, aming tinatabunan ang bawat bahagi ng aming buhay na minsang napuno ng hiya at pagkakasala. Ang dugo ni Jesus ang nag-aalis ng bigat ng nakaraan at nagbibigay sa amin ng lakas upang humarap sa hinaharap. Kung may mga alaala ng pagkatalo na patuloy na bumabalik upang pahinain ang aming pananampalataya, sa araw na ito ay pinapatahimik namin ang mga iyon. Ang dugo ni Jesus ang nagsasalita ng mas mabuting salita kaysa sa anumang akusasyon. Ama, ipinapahayag namin na ang pabor mo ay gumagawa ng espasyo para sa amin kahit sa masisikip na lugar. Kung saan tila puno na ang sistema, ikaw ang Diyos na lumilikha ng lugar para sa iyong mga pinapaboran. Kung saan tila wala ng pagkakataon, ikaw ang Diyos na lumilikha ng bago. Ang pabor mo ang nagbibigay sa amin ng puwang upang huminga, umunlad at magbunga. Sa pangalan ni Jesus, hinaharap namin ang bawat espiritu ng pagsalungat na lihim na kumikilos laban sa aming pagunlad. Ang bawat plano ng kadiliman na naglalayong pahinain ang aming loob, sirain ang aming kumpiyansa at hadlangan ang aming pabor ay aming kinakalag at kinakansela ngayon. Ipinapahayag namin na ang liwanag ng Diyos ay sumisiklab at tinutupok ang bawat gawa ng kaaway. Wala siyang kapangyarihan sa aming buhay dahil kami ay natatakan ng dugo ni Jesus. Espiritu Santo, palibutan mo kami ng banal na presensya. Ipadama mo sa amin na kami ay hindi nag-iisa. Hayaan mo na ang aming espiritu ay maging sensitibo sa iyong mga bulong at paggabay. Turuan mo kaming kilalanin ang mga pagkakataong galing sa Diyos at magkaroon ng tapang na sumunod. Ang pabor mo ay hindi lamang dumarating. Ito ay sinasalubong ng pagsunod at pananampalataya. Ama, ipinapahayag namin ang banal na koneksyon.
Ang mga taong itinalaga mo upang makatulong, magbukas ng pinto at magpatotoo sa iyong pabor ay inilalapit mo sa amin ngayon. Ang mga maling koneksyon na nagdudulot ng pagkaantala at bigat ay inaalis mo. Ang pabor mo ang nag-aayos ng aming ugnayan ayon sa iyong kalooban. Sa araw na ito, inaangkin namin na ang pabor mo ay kumikilos sa larangan ng pananalapi, bukasyon at misyon. Hindi kami hinahabol ng kakulangan kundi ng kabutihan ng Diyos. Ang aming mga kamay ay pinagpapala, ang aming mga pagsisikap ay pinapaboran, at ang aming ani ay itinatalaga para sa mas dakilang layunin. Ang pabor mo ang nagbubukas ng daloy upang kami ay maging daluyan din ng pagpapala. Ama, ipinapahayag namin na ang pabor mo ay nagbibigay sa amin ng boses. Ang aming mga salita ay pinakikinggan. Ang aming mga mungkahi ay kinikilala at ang aming presensya ay may bigat. Hindi dahil kami ay naghahangad ng papuri ng tao, kundi dahil ang iyong pabor ang siyang nagtatanghal sa amin sa tamang oras at tamang lugar. Ang pabor mo ang naglalagay sa amin kung saan kami nararapat. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, aming tinatatakan ang aming mga pangarap. Ang mga pangarap na minsang natabunan ng takot at pag-aalinlangan ay muling binubuhay. Ang pabor mo ang nagbibigay ng lakas upang mangarap muli, maniwala muli at kumilos muli. Ipinapahayag namin na ang aming mga pangarap ay hindi huli, hindi maliit at hindi hiwalay sa iyong kalooban. Ama, salamat dahil ang iyong pabor ay nananatili kahit sa gitna ng paghihintay. Sa mga sandaling wala pang malinaw na sagot, ang pabor mo ang nagbibigay sa amin ng kapayapaan. Sa mga sandaling tila tahimik ang paligid, ang pabor mo ang nagsasabing, ikaw ay kumikilos sa likod ng eksena. Hindi kami natitinag dahil alam naming ang iyong pabor ay hindi natutulog. Kung ikaw ay patuloy na nakikibahagi sa panalangin ito, hayaan mong ang iyong espiritu ay buong lakas na magpahayag. Ako ay nabubuhay sa pabor ng Diyos at ang aking buhay ay patunay ng kanyang kabutihan. Ama naming Diyos na pinagmumulan ng lahat ng pabor, nananatili pa rin kami sa iyong presensya ngayon. Hindi isinasara ang aming mga puso, hindi tinatapos ang aming pananampalataya, sapagkat ang ginagawa mo sa aming buhay ay patuloy na umaagos. Sa araw na ito, mas lalo naming ipinapahayag na ang iyong pabor ay umaabot hanggang sa mga henerasyon. Hindi lamang kami ang pinapaboran mo, kundi maging ang aming mga anak, ang aming mga sambahayan at ang mga taong nakakabit sa aming buhay. Ang pabor mo ay may lalim, lawak at kapangyarihang higit pa sa aming iniisip. Ama, ipinapahayag namin na ang iyong pabor ay pumapasok sa aming pagkatao hanggang sa pinakaloob kung saan may sugat na dulot ng pagtanggi. Ang pabor mo ang nagpapagaling. Kung saan may takot na dulot ng kabiguan, ang pabor mo ang nagbibigay ng tapang. Kung saan may pagod na dulot ng mahabang paghihintay, ang pabor mo ang nagbibigay ng panibagong lakas. Sa araw na ito, kami ay muling binubuo ng iyong presensya. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, tinatatakan namin ang aming espiritu, kaluluwa at katawan. Ang dugo ni Jesus ang nagiging bakod sa aming isipan laban sa anumang pag-atake ng pag-aalinlangan. Ang dugo ni Jesus ang nagiging proteksyon sa aming emosyon laban sa biglaang panghihina. Ang dugo ni Jesus ang nagiging panangga sa aming katawan laban sa anumang plano ng kaaway. Ipinapahayag namin na kami ay buo, ligtas at pinapaboran. Ama, sa pangalan ni Jesus, ipinapahayag namin na ang bawat pinto na kinakailangan para sa aming layunin ay kusang bumubukas. Hindi namin kailangang ipilit ang aming sarili sapagkat ang pabor mo ang gumagawa ng paraan. Ang mga pagkakataon ay kusang lumalapit, ang mga sagot ay kusang dumarating.
Ang mga solusyon ay kusang lumilitaw dahil ikaw ang Diyos ng pabor. Espiritu Santo, balutin mo kami ng banal na katiyakan. Ipaalala mo sa amin araw-araw kung sino kami sa iyo. Kami ay hindi iniwan, hindi nakalimutan, at hindi napag-iwanan. Kami ay mga anak na pinili at itinalaga. Ang aming pagkatao ay nakaugat sa iyong salita, at ang aming direksyon ay ginagabayan ng iyong presensya. Ang pabor mo ang aming kasuotan at ang iyong grasya ang aming lakas. Ama, ipinapahayag namin na ang pabor mo ay nagdudulot ng banal na impluensya. Kung saan kami naroroon may pagbabago, kung saan kami magsalita may pag-asa, kung saan kami kumilos may liwanag. Hindi dahil kami ay dakila, kundi dahil ang iyong pabor ang kumikilos sa pamamagitan namin. Ang aming buhay ay nagiging daluyan ng iyong kabutihan. Sa araw na ito, hinaharap namin ang bawat natitirang anino ng takot sa hinaharap. Sa pangalan ni Jesus, ipinapahayag namin na ang aming bukas ay ligtas sa iyong kamay. Ang pabor mo ang nauuna sa amin sa mga desisyong hindi pa namin ginagawa. Ang pabor mo ang naghahanda ng daan sa mga lugar na hindi pa namin nararating. Ang pabor mo ang nagbibigay katiyakan na ang aming landas ay may direksyon at layunin. Ama, ipinapahayag namin ang pag-unlad mula sa iyo. Ang mga bagay na dati ay mahirap ay nagiging madali. Ang mga bagay na dati ay mabigat ay nagiging magaan. Ang mga bagay na dati ay malabo ay nagiging malinaw. Hindi dahil nagbago ang sitwasyon, kundi dahil ang iyong pabor ang nangingibabaw. Ang aming pananaw ay naaayon na ngayon sa iyong katotohanan. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, aming sinasarhan ang anumang pintuan na hindi galing sa iyo at binubuksan ang aming mga kamay para sa lahat ng iyong itinalaga. Ang dugo ni Jesus ang nagbibigay sa amin ng discernment upang malaman kung alin ang mula sa Diyos at alin ang hindi. Hindi kami malilinlang sapagkat ang iyong pabor ang nagbibigay liwanag sa aming landas. Ama, ipinapahayag namin na ang pabor mo ay nagbubunga ng pasasalamat sa aming puso. Hindi kami nagiging mayabang, kundi mas nagiging mapagpakumbaba. Hindi kami nagiging kampante, kundi mas nagiging masunurin. Ang pabor mo ang nagtuturo sa amin na ang lahat ng mayroon kami ay nagmumula sa iyo at para sa iyong kaluwalhatian. Sa araw na ito, buong lakas naming idinedeklara na kami ay lalakad araw-araw na may kamalayan sa pabor ng Diyos. Hindi kami kikilos ayon sa takot, kundi ayon sa pananampalataya. Hindi kami magsasalita ayon sa kakulangan, kundi ayon sa pangako. Hindi kami titingin sa aming kahinaan, kundi sa iyong kapangyarihan. Ang pabor mo ang aming sandigan sa bawat sandali. Kung ikaw ay patuloy na nakikibahagi sa panalangin ito, maaari mong ipahayag ang personal na deklarasyon. Ako ay lubos na pinapaboran ng Diyos at ako ay lalakad sa katuparan ng kanyang layunin. Panginoon, buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming lakas at ang iyong pabor. Sa iyo kami humuhugot kapag kami napapagod, at sa iyo kami umaasa kapag kami nanghihina. Ang lakas na mayroon kami ay galing sa iyo, at ang pabor na sumasaklaw sa aming buhay ay patunay ng iyong kabutihan. Idinadalangin namin ang lakas na nagmumula sa loob, lakas ng puso, lakas ng isip at lakas ng espiritu, kasabay ng pabor na nauuna sa aming mga hakbang at nagbubukas ng mga pintuang itinakda mo para sa amin. Salamat dahil pinapalitan mo ang aming panghihina ng tapang, ang aking takot ng katiyakan, at ang aming pagod ng panibagong pag-asa. Ngayon, buong pasasalamat naming inihahandog sa iyo ang lahat ng papuri. Ang bawat tagumpay ay mula sa iyo, ang bawat lakas ay galing sa iyo, at ang aming kinabukasan ay ligtas sa iyong mga kamay. Ikaw ang aming Diyos, aming sandigan
at aming lakas. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, tinatanggap namin ang lakas, pabor at kapayapaang nagmumula sa iyo. Amen. Maraming salamat sa muli mong pagsama sa akin sa ating maikling sandali ng panalangin. Naway nadama mo ang pag-ibig, pabor at panibagong lakas na mula sa Diyos habang sabay nating itinataas ang ating sarili sa Kanya. Dalangin ko na sa pagharap mo sa mga hamon at gawain ngayong araw, maranasan mo ang Kanyang patnubay, Kanyang lakas at Kanyang walang hanggang pagmamahal. Huwag mong kalilimutan, kasama mo ang Diyos sa bawat hakbang, hindi Kanya pinapabayaan. Kung may laman ang iyong puso, pasasalamat man, kahilingan o isang tahimik na paghiling, maaari mo itong i-comment. Sama-sama tayong mananalangin at magtitiwala sa kabutihan ng Panginoon. Walang panalangin maliit sa Kanya. Lahat ay Kanyang pinakikinggan. Naway maging tahanan tayo ng pananampalataya dito, isang komunidad na nagtutulungan, nagmamahalan, at sabay-sabay lumalapit sa Diyos. Kung napagpala ka ng panalangin ito, inaanyayahan kitang i-like, i-share at mag-subscribe upang mas marami pa tayong maabot at mapalakas sa kanilang espiritual na paglalakbay. Maraming salamat sa iyong oras at dalangin ko ang patuloy na pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Ingat ka lagi at naway maging payapa at mabunga ang iyong araw. Pagpalain ka ng Diyos, pati na ang iyong pamilya. Hanggang sa muli nating panalangin, God bless you.